Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 24, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 1 to 4. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin na nakaupo sa templo si Jesus at anong ginagawa niya? Nag-o-observe lang siya sa mga nag-aalay. May mga mayayamang malaki ang ambag. Very impressive, malakas ang tunog ng barya. Pero hindi sila ang pinuri ni Jesus. Bagkus, ang pinuri niya ay yung isang babaeng balo. Yung isang babaeng balo na tahimik, hindi napapansin, naglagay ng 2 kusing. Pinakamababang halaga. Pero anong sabi ni Jesus? Mas marami pa ang ibinigay niya kaysa sa lahat. Bakit? Dahil hindi siya nagbigay mula sa sobra. Nagbigay siya kahit siya mismo ay kulang. Lahat ng meron siya, buong tiwala niyang ibinigay kay Lord. Mga minamahal, minsan ba ay ganito rin tayo? Madalas, iniisip natin na yung valuable lang ang binibigay natin, nagiging mahalaga lang yung binibigay natin kapag ito ay malaki, maganda at impressive. Pero kung hindi ganon, parang walang value sa atin. Sa totoo lang, si Lord hindi ganoon magkwenta. Para sa Kanya, ang maliit na prayer mo habang pagod ka, ito ay mahalaga. Mahalaga sa Kanya yung hiyang-hiya ka, pero nilakasan mo pa rin yung loob mo na, Lord, I'm sorry. Mahalaga yun sa Kanya. Yung konting kindness sa araw mong ginagawa, kahit na ikaw ay stress, mahalaga yun. Yung pagyakap mo sa anak mo, kahit drain ka na pagod ka na. Yung pagbangon mo kahit lutang ka na sa problema, malaking bagay yun. Si Jesus, hindi siya naghahanap ng mga masyadong grand na malalaking bagay. Hinihintay niya yung pagbibigay mo ng totoo. Hindi niya sinusukat ang bilang. Sinusukat niya gaanong katotoo ka kung magbigay. Kung sa tingin mo maliit ka, sa mata ni Jesus, sapat ka na. Kung sa tingin mo kulang ka, sa mata niya, sobra-sobra ka pa. Kung sa tingin mo wala kang maibibigay, sa puso niya, may hawak kang pinakamahalagang bagay at yun yung tiwala. Kaya ngayong araw na ito, isang simple real talk challenge ang gagawin natin. Ano yun? Magbigay ka kay Lord ng isang bagay na yung hindi sobra sa iyo. Isang bagay na medyo masakit pero galing sa puso. Hindi lang ito monetary. Example, kahit na busy-busy ka, you lend your ears. Maglaan ng oras para makinig. Diba? Yung bang kahit na walang-wala ka, parang di naman niya deserve ito, magbigay ka pa din. Dito nasusukat yung pagiging generous natin. At kung minsan nga kahit tayo ay kulang, di ba? Bigay pa din tayo ng bigay kasi naniniwala tayo na God will always provide. Kaya ito'y magandang challenge sa atin ngayong Monday na ito. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo sinusukat yung laki ng aming ibinibigay.
Tinitingnan mo yung puso namin, yung tiwala namin, at yung pagnanais naming mahalin ka. Turuan mo kaming magbigay, hindi dahil sobra kami, kundi dahil nananalig kami sa iyo. Palawakin mo yung aming puso upang maging tapat, mapagbigay at mapagpakumbaba. Tanggapin mo yung munting ibinibigay namin at gawing masagana ang aming buhay. Amen. Ganda ng gospel for today. Kaya kung halimbawa may kakilala ka na feeling niya kulang pa siya, hindi siya enough, laging may second chance. Tandaan natin na sa gospel natin ngayon, ang tinitingnan ng Lord, yung pagbabalik loob, yung puso. Kaya i-share natin itong gospel natin na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC. Muli ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.